Kuya, gusto niyo po bang punasan namin yung sapatos ninyo? Alok ng batang babae. Hawak ang maliit na basahan. Kahit po maliit lang na bayad. Sige, pero siguraduhin yung malinis ha? Sagot niya. Pilit na ngumiti. Opo, magaling po kami maglinis ng sapatos, huwag ka pong mag-alala. Agad na yumuko ang dalawang bata sa harap niya. Habang abala ang batang lalaki sa sapatos niya sa kanan, ang batang babae naman ay sa kaliwa. Tahimik na pinagmamasdan ni Zane ang dalawa. Napansin niya ang batang babae ay napakabusisi sa ginagawa nito. Nakatutok ito sa bawat detalye ng sapatos niya. Tila sinisiguradong perpekto ang kalalabasan. Habang naglilinis ito, napatigil si Zane ng aksidente yung tumagilid ang buhok ng bata. Lumitaw ang isang birthmark sa ibang bahagi ng batok nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Pareho iyon ang birthmark na meron siya. Mabilis niyang kinontrol ang sarili, ngunit hindi maitatanggi ang kaba at gulat sa dibdib niya. Ano nga palang pangalan mo, iha? Tanong niya, pilit na pinapakalma ang boses. Tumingin ang bata sa kanya at ngumiti. Liana po, siya naman po si Liam. Sabay turo sa kapatid nitong abala pa rin sa sapatos niya. Liana, bulong ni Zane sa sarili. Tinatandaan ang pangalan na iyon. Sino palang kasama niyo dito? Nasaan ang mga magulang ninyo? Napatingin ang kambal sa isa't isa bago sumagot si Liam. Si mama po pero nasa trabaho pa po siya ngayon. Wala po kaming papa. Binilin lang po kami ni mama sa kapitbahay po namin. Para bang tumigil ang mundo ni Zane. May kung anong bigat sa dibdib niya ang naramdaman. Lalo na't hindi niya maalis sa isip ang birthmark ng bata. May connection ba sila sa akin? Tanong niya sa sarili. Nasaan ang bahay niyo? O kung saan man kayo tumutuloy? Patuloy niyang tanong. Pilit na pinipigilan ang nanginginig na boses. Malapit lang po, kuya. Sagot ni Liana. Ngumingiti pa rin ang payak. Walang kamalay-malay sa nararamdaman ni Zane. Yung barong-barong po roon ng bahay po namin. Tila kinurot ang puso ni Zane. Muling niyang tinitigan ng batang babae. Lalo na ang birthmark nito at hindi niya maikakaila ang posibilidad. Ngunit kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi mapigilan ni Zane na magtanong habang pinagmamasa ng birthmark ni Liana. Totoo ba yung birthmark mo, iha? Hindi ba yan totoo kung ano lang? May halong kaba ang boses niya. Tumingin si Liana sa kanya. Tila nagtataka sa tanong. Opo kuya, totoo po ito. Hindi po ito nawawala kahit anong gawin ko. Napangiti ito bago dagdagan. Meron din po si Liam, pareho po kami. Tumayo ang batang lalaki mula sa pag-aayos ng sapatos niya at tumingin kay Liana. Oo nga kuya, gusto niyo pong makita? Tanong nito habang binubuksan ng kwelyo ng damit sa gilid ng leeg nito. Ipinapakita ang birthmark na halos kasing laki at hugis ng kay Zane. Walang pinagkaiba. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa opisina, galit na galit si Zane Vargas. Nakaupo siya sa swivel chair ng kanyang malaking opisina, ngunit wala sa ayos ang isip niya. Hawak niya ang ballpen na panayang ikot sa daliri. Ngunit sa isang iglap, tinapon niya iyon sa mesa. Kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Sir Zane, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang assistant na tila nag-aalangan kung lalapit ba o hindi. Leave me alone. Malamig niyang sagot. Hindi niya na kayang itago ang inis. Ang buong araw niya ay parang dumaan lang na wala siyang maayos na nagawa.
Kagabi, may naka one night stand siya sa isang hotel na pag-aari naman ng kanyang kaibigan. Isang gabi ng matinding init at emosyon na hindi niya basta-basta malilimutan. Lasing na lasing siya nung gabing yon kaya naman hindi niya halos matandaan ang lahat ng detalye. Maging ang itsura ng babaeng naka one night stand niya. Umasa siya na kinabukasan ay nasa tabi niya pa rin ito. Ngunit pagkagising niya kinaumagahan, nawala ng babae na parang bula. Wala itong iniwang bakas, kahit pangalan man lang o kahit anong pahiwatig kung sino ito. Who the hell was she? Bulong niya sa sarili habang napapailing sa frustration. Binalikan niya sa isip ang bawat detalye ng gabing yon. Ang amoy ng pabango nito na sumasama sa init ng gabi. Ang mahihinang tawanan at ang init ng bawat haplos na to sa kanya. Ngunit kahit anong pilit niyang mag-isip, wala siyang clue kung sino ang babaeng yon. Sir, may conference call po kayo sa boardroom. Maling paalala ng kanyang assistant. Hindi ako pupunta. Malamig yung tugon. Tumayo siya at naglakad patungo sa glass wall ng kanyang opisina. Nakatingin sa malalaking gusali sa labas. His mind wasn't in the present. It was stuck on that mysterious woman. Napakagat siya ng labi. Ang galit at frustration ay naghalo na. Hindi siya sanay na nawawala ng kontrol. At lalong hindi siya sanay na may isang tao, lalo na ang isang babae, na basta nalang iiwan siya nang walang sagot. Who are you? Tanong niya sa sarili at ang mga matay puno ng determinasyon. He swore to himself he would find her, no matter what it takes. Lumipas ang mga araw at ganun pa rin. Hindi mawala sa isip niya ang lahat. Hindi mapakali si Zane sa opisina. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga paraan para lamang malaman niya kung sino ang babaeng yon. Sa huli, tumawag siya sa kanyang assistant gamit ang intercom. Grace, come in. Malamig niyang utos. Mabilis namang pumasok ang assistant niyang si Grace, bitbit ang clipboard. Yes, Sir Zane? Alamin mo ang lahat ng invited guests sa event na pinuntahan ko noong isang gabi. Utos niya ng diretsyo. Pati ang mga guest list sa hotel na tinutuluyan ko. I want every name, every detail, pati ang kuha ng mga CCTV ngayon din. Napakurap si Grace. Medyo naguguluhan ngunit tumango ito. Understood, sir. I'll handle it right away. Lumipas ang ilang oras at bumalik si Grace sa opisina, dala ang isang folder. Sir, ito po ang guest list mula sa events at sa hotel. Pero may isa pong problema. Sabi niya habang inilapag ang folder sa harap ni Zane. Tumigil si Zane sa ginagawa niya at tinignan si Grace sa malamig. Anong problema? Sir, wala pong kuha ng CCTV ng hotel nung gabing yon. Paliwanag ni Grace. According to the management, the cameras weren't functioning that night due to a technical glitch. Hindi rin nila alam kung sino ang kasama niya sa kwarto. Napamura na lamang si Zane sa kanyang isipan. Ang frustration na nadarama niya ay mas lalong tumindi. Binuklat niya ang folder at mabilis na sinuri ang mga pangalan na naroon. Pero kahit anong gawin niya, wala siya natatandaan na pangalan na tumutugma sa misteryosang babae. Dahil halos lahat ng invited sa event na dinadaluhan niya ay puro mga kilala niya at ang guest naman ng hotel ay karamihan mga babae. How is that even possible? An entire hotel CCTV system just not working? Galit niyang tanong. Ang boses ay puno ng inis. It's unusual, sir, pero yun po ang sabi nila. Maingat na sagot ni Grace, halatang naiilang sa tensyon. Ipinatong ni Zane ang kamay sa kanyang sentido at malalim na nag-isip. Ang frustration niya ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Hindi siya papayag na ganito lang ito matapos. Keep digging. Malamig niyang utos dito. I don't care what it takes. I want to know who she is. Yes, sir. Tumango si Grace at mabilis na umalis para simulan muli ang pag-iimbestiga. Sa likod ng kanyang desk, tinitigan ni Zane ang city skyline
sa labas ng bintana. Isang gabi iyon na hindi niya malilimutan. At hindi rin siya titigil hanggat hindi niya natutuklasan kung sino ang babaeng yun. Ilang araw nang lumipas, ngunit walang balitang bumabalik sa investigasyon ni Grace. Lalo lang uminit ang ulo ni Zane sa bawat pinutong wala siyang sagot. Sa huli, muling pumasok si Grace sa opisina niya. Mukhang alangan at halatang kinakabahan. Sir Zane, panimula ni Grace, bitbitang isang manipis na folder. Ano, may nahanap ka na ba? Malamig na tanong ni Zane, ngunit halatang puno ng tensyon ng boses niya. Huminga ng malalim si Grace bago sumagot. Sir, we did everything we could. We double-checked the guest list from the event in the hotel. We even asked the staff for any detail, but sandali itong tumigil. Tila nahihirapan sa sasabihin. But what? Tanong ni Zane na ang boses ay mabigat at puno ng inis. Wala po talaga kaming mahanap na lead tungkol sa babaeng hinahanap mo. Sagot ni Grace. And as for the CCTV footage, I spoke to the hotel's IT team and their security, sir. It's impossible to recover. The system had a critical failure that night. Hindi lang po basta hindi gumagana, nawala rin ang lahat ng recording sa storage. Napapikit si Zane. Hinilot ang sentido habang pilit na pinipigilan ng galit na gusto nang sumabog. So, you're telling me na walang natira? Wala kahit anong paraan para malaman kung sino ang babaeng yun? Yes, sir. Mahina ngunit matatag na sagot ni Grace. Tumayo si Zane mula sa kanyang upuan. Ang bigat ng sitwasyon ay halatang nakikita sa kanyang ekspresyon. How convenient! Sarkastiko niyang sabi. Ang mga kamay niya ay nakakuyom. An entire hotel CCTV just happens to malfunction the same night I met her? Hindi ba nila naisip na ang daming ibang guests na maapektuhan nito? Sir, putol ni Grace. Natatakot na rin dahil sa labis sa galit sa kanyang ekspresyon. Umingi na rin po ng paumanin ng hotel management. Sinabi nilang isolated incident daw po ito pero napaka-timing nga po talaga. Tumalikod si Zane at tumingin sa labas ng glass wall ng kanyang opisina. Ang mga mata niya ay nalilisik habang pinipilit intindihin ang sitwasyon. So that's it? Wala na? I just have to accept na wala akong malalaman tungkol sa babaeng yon? Sa ngayon po sir, mukhang ganun na nga po. Sagot ni Grace ng may pag-aalangan. Hinarap niya si Grace. No? I don't believe this in the end. There's always a way. Double the efforts. Hanapin niyo kahit anong clue. Kahit maliit na detalye. May ibang staff na pwedeng magbigay ng impormasyon. Walang imposible, Grace. Just make it happen. Yes, sir. Sagot ni Grace bago umalis. Iniwan ni Zane na tila mas determinado kesa dati. Nang makaalis na si Grace, naupo na ulit si Zane sa kanyang upuan at napabuntong hininga. Kahit anong galit at frustration ang nararamdaman niya, hindi niya maikakaila na ang isang bahagi ng sarili niya ay naguguluhan din. Bakit ba gano'n na lang ang obsession niya sa babaeng yun? Ano bang meron sa babaeng yun na hindi niya malimutan? Bumalik sa kanyang alaala ang gabing yun. Haplos ng babae, kung paano siya nito niyakap at hinalikan. Ang paghikbi nito dahil siya ang first time nito. Napapikit siya. Pilit binabalikan ang bawat detalye ng gabing yun. Pero parang lalo lang siya nawawala ng sagot. I'll find you. Bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon. Kahit gaano kahirap, hindi ka makakatakas sa akin. Pagkalipas ng ilang araw ng paghahanap, wala pa rin konkretong detalye ang mabigay ang team ni Zane. Halos maubos na ang pasensya niya at napansin naman iyon ng kanyang assistant na si Grace. Sir, sabi ni Grace habang maingat na pumapasok sa opisina niya, wala pa rin pong bagong update. Mukhang wala na talaga tayong makukuha mula sa CCTV at records. Pero naisip ko lang, since close naman kayo sir na may-ari ng hotel, bakit hindi na lang po natin siya tanungin? Sigurado naman ako may access siya sa mas malalim na impormasyon.
Napaisip si Zane, ngunit agad siyang tumango. You're right. Marcos Delgado owes me a lot. Kung may access sa lahat ng impormasyon, siya yun. Tumawag agad si Grace kay Marcos, ngunit sinabi itong nasa ibang bansa pa siya sa kasalukuyan. Sir, anito kay Zane. Nakonta ko na po si Mr. Delgado. Pabalik na raw po siya na bansa sa loob ng ilang araw. Gusto niya raw po kayo makausap ng personal pero nasabi na po sa kanya kung ano problema at paggagawa niya raw agad ito ng aksyon. Nagkibit-balikat si Zane. Fine, sabihin mo sa kanya. I'll clear my schedule for that meeting. And Grace, make sure na hindi na madalay pa ang usapan namin. Yes, sir. Sagot agad ni Grace bago ito tumalikod at iniwan siya sa opisina. Habang naghihintay ng pagbabalik ni Marcos, lalong tumitindi ang frustration ni Zane. Para bang mas lalo niyang gustong makita ang babae dahil sa misteryong bumabalot dito. Kailangan niyang malaman kung sino ito at bakit nito piniling maglaho na parang bula. Sa kanyang isipan, hindi niya maaaring hayaang ito ay manatiling palaisipan. Dumaan ang mga araw at dumating na ang araw ng meeting nila ni Marcos Delgado. Formal na nagpaalam si Grace kay Zane bago ito umalis ng opisina. Sir, nakaschedule po ang meeting ninyo mamaya sa penthouse ng hotel. Sinigurado ko pong secured ang privacy ninyo para walang interruptions. Tumango si Zane. Good. Let's get this over with. Pagdating niya sa penthouse, nadatnan niya si Marcos na naghihintay sa kanya na may hawak na baso ng alak. Malugod itong umiti kay Zane at agad na bumate. Zane, it's been a while. Kamusta ang mga negosyo? Hindi na nag-aksaya ng oras si Zane. Marcos, I need answers. Alam ko may access ka sa lahat ng records ng hotel. Sino pang babaeng kasama ko ng gabing yun? Wala raw CCTV footage at walang nakakita. Hindi naman yun posible. Nagtaas naman ng kilay si Marcos at tumikim ng alak bago sumagot. Calm down, Zane. Alam mo naman, confidentiality ang priority ng hotel ko. Pero dahil ikaw ang nagtatanong, I looked into it, personally. Lumapit si Zane na puno ng tensyon ng boses. And? Bumuntong hininga si Marcos bago sumagot. Wala akong makitang pangalan o impormasyon sa babaeng sinasabi mo. It's as if she was never here. Naningkit ang mga mata ni Zane. What are you saying? Na-imagination ko lang ang lahat? May kasama ako sa kwarto, Marcos. Tumikimuli si Marcos. Hindi kita pinagdududahan, Zane. Pero may kakaibang nangyari sa system namin ng gabi yun. Nagkaroon ng glitch, hindi lang sa CCTV kundi pati na rin sa guest records. Hindi ko alam kung sinadya ba o aksidente, pero malinaw na may nagtanggal ng traces niya sa hotel. Napuno naman ng frustration si Zane. Are you saying that someone tampered with the records? Bakit? At sino? Umiling si Marcos. I'm still investigating that. Pero isang bagay ang malinaw. Ang babaeng yon, sinadya niya magtago. At magaling siya. Natigilan si Zane. Pinakiramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakainis. Ang hindi malamang sagot o ang ideya na sadyang iniwasan siya ng babaeng yon. Ngunit sa kabila ng lahat, lalo lamang tumindi ang kagustuhan niyang malaman ang totoo. Marcos, sabi ni Zane na ang boses ay malamig at puno ng determinasyon. I don't care what it takes. Find her. Tango lamang ay sinagot ni Marcos. Sa gabing yun, muling nabuo sa isip ni Zane ang alaala ng babae. Ang haplos at boses na parabang pamilyar sa kanya. At ang bigla na lang nitong pagkawala. Hindi niya ito papayagang maging isa na lamang misteryo. Hindi pa rin tumigil si Zane sa paghahanap. Paulit-ulit niyang kinausap ang iba't ibang contact at resources. Umaasang may makakalap na kahit kaunting impormasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap, nananatiling walang sagot ang lahat.
Kailangan kong malaman kung sinong babaeng yon, Marcos. Napabuntong hininga si Marcos. I told you, Zane, wala talaga. Lahat ng records, walang lead. CCTV, hindi gumagana. Staff, walang nakapansin. It's as if that woman knew how to cover her tracks. Hindi pa rin nagpatinag si Zane. There has to be something. You're telling me she just vanished into thin air? Hindi ako naniniwala. Marcus leaned back on his chair, crossing his arm as he studied his friend. You know, Zane, you've been obsessing over this woman for weeks now. Why is this so important to you? Don't tell me. In love ka na sa babaeng yun. Natigilan si Zane. Hindi siya agad nakasagot. Ang tanong ni Marcus na iyon ay parang suntok sa kanya. Hindi niya inaasahan. Pilit niyang iniiwas ang tingin at kumuha ng isang mahabang buntong hininga. I just don't know. I just need to find her. Ngumiti naman si Marcos. Halatang aliw sa reaksyon ng kaibigan. Looks like I hit a nerve. Mukhang seryoso ka na dito, Zane. Well, good luck. Kung tunay ngang nararamdaman mo para sa babaeng yan, then maybe she's worth all this trouble. Hindi na sumagot si Zane at nanatiling tahimik. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimulang bumuo ng malinaw na tanong. In love na nga ba ako sa kanya? Habang nasa opisina si Zane, abala naman siya sa pagtingin sa kanyang cellphone. Binabasa ang mga text messages mula sa maaaring makapagturo kung sino ang babaeng yon. Biglang pumasok ang kanyang assistant at maingat na nagsalita. Sir, hindi raw po papasok sa trabaho si Rayana sa Aveda. Ilang araw na po siyang absent. Wala pong paalam at hindi rin po siya makontak. Napakunot ang noon ni Zane pero hindi inalis ang tingin sa cellphone. Okay, so? Malamig yung tugon. Sir, kailangan po naming malaman kung anong gagawin kasi naputol ang assistant nang biglang sumingit si Zane at halatang iritado. Kung wala siyang paalam, de problema niya yon, ayusin niyo na lang sa HR. Huwag niyo na akong guluhin sa mga ganyang bagay. Ibanaba niya ang cellphone sa mesa at tumingin saglit sa assistant bago muling bumalik sa ginagawa. Malinaw na ayaw niyang bigyang pansin ang sitwasyon. Lumipas ang 2 buwan at sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Zane, wala pa rin siyang makuhang impormasyon tungkol sa babaeng nakilala niya noong gabing yon. Sa huli, napilitan siyang sumuko na lang sa paghahanap. Napagtanto niyang nasayang lang ang oras niya sa paghahanap at mas mabuting kalimutan na lang ang nangyari. Isang hapon, katatapos lamang ng isang mahabang meeting ni Zane. Habang papasok siya sa opisina, sinalubong siya ng kanyang secretary na si Grace. Sir, nasa loob na po ng opisina ninyo si Ma'am Camille. Sabi naman ni Grace, bahagyang nag-aalangan. Gusto daw po niya kayong makausap. Bahagyang nagulat si Zane. Si Camille, kanyang childhood friend na hindi niya na masyadong nakikita ng mga nakaraang buwan. Tumigil siya saglit bago tuluyang naglakad papasok sa opisina. Agad niyang napansin si Camille na nakaupo at halata na hinihintay ang pagdating niya dahil pagbukas pa lang ng pinto ay agad itong lumingon sa kanya. Nung makita niya si Camille, tumayo ito at ngumiti ng bahagya. Hi Zane, matagal na tayong hindi nagkikita. Kailangan kitang makausap. Sabi nito sa seryosong tono. Halatang may mahalagang pakay. Tahimik na isinara ni Zane ang pinto at lumapit sa kanyang upuan. Ano naman ang pag-uusapan natin? Tanong niya na bahagyang nagtaka sa seryoso niyang ekspresyon. Mariin na lumunok si Camille, halatang iniipon ng lakas ng loob. May kailangan akong sabihin sa'yo. Napakunot ng noo si Zane. Tungkol saan? Huminga ng malalim si Camille. Halos nanginginig ang boses niya. Tungkol sa babaeng hinahanap mo noon. Yung babae na tumigil siya. Hindi alam kung paano sasabihin. Yung babaeng naka one night stand mo. Nagtaka lalo si Zane. What about her? Bakit mo siya binabanggit? Tanong niya.
Mas maingat na ngayon ang tono pero kita ang tensyon sa kanyang mata. Huminga ulit si Camille at sa wakas diretso siyang tumingin kay Zane. Kasi ano, kilala mo ba kung sino babaeng yun? Ako yung babaeng yun, Zane. Napakurap naman si Zane. Halatang hindi makapaniwala. Ano? Hindi niya alam kung magagalit ba siya o maguguluhan. Anong sinabi mo, Camille? Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang babaeng yun. Akong hinahanap mo. Umiling siya. Hindi pa rin makapaniwala. Ikaw? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na ikaw palang babaeng yun? Natatakot ako. Sagot ni Camille, halos umiiyak na. Natatakot ako magalit ka sa akin kapag nalaman mong ako ang babaeng yun. Natatakot ako baka masira ang pagkakaibigan natin dahil doon. Pinipigil ang emosyon, tumingin si Zane kay Camille. Halatang nagpipigil ng galit. Alam mo kung gaano ko siya hinanap? Alam mo kung gaano ko gustong malaman ang totoo kung sinong babaeng yun? Tapos itatago mo to sa akin? All this time, ikaw palang babaeng hinahanap ko. Zane, I'm sorry, sabi ni Camille. Sagutin mo nga ako, Camille. Ang mga mata ni Zane ay nanidisik pa rin sa galit. Ikaw din bang dahilan kung bakit wala ako nakuha kahit anong impormasyon? Bakit walang CCTV footage? Bakit kahit anong gawin ko, parang may bumabara? Hindi naman makatingin ng diretso si Camille, pero sa wakas, matapos ang ilang sandali, mabagal itong tumango. Oo, ako ang dahilan ng lahat ng yon. Ang mga mata niya ay puno ng frustration. Bakit, Camille? Bakit mo ginawa yun? Natakot ako, Zane. Sagot ni Camille at tuluyan ang bumagsak ang mga luha. Ginawa ko yun kasi natatakot ako na baka sa oras na malaman mo akong babae yun, masira ang pagkakaibigan natin. Natatakot ako na baka mawala ka sa akin dahil lang doon. Natakot akong mawala ka. Napailing si Zane. Hindi siya makapaniwala. Camille, alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang malaman ng totoo? Alam mo kung gaano kahirap para sa akin to? Pero pinili mong itago ang lahat? Para lang sa takot mo? Zane, hindi ko naman sinasadyang saktan ka, Zane. Pakiusap ni Camille. Ginawa ko lang yun kasi mahalaga ka sa akin. Ang mga mata ni Zane ay nakatuon kay Camille. Halatang may bigat ang mga salitang kanina pa niya gustong itanong. Kung ganon, bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Bakit hindi mo nalang itinago sa akin habang buhay? Malamig ngunit puno ng pagtataka niyang tanong. Ang mga labi niya ay bahagyang nanginginig. Nilalabanan ng emosyon na maaaring pumutok anumang oras. Si Camille ay halatang hindi mapakali. Nanginginig mga kamay na nilalaro ang laylayan ng kanyang damit. Habang hindi naman niya mawari kung papaano siya titingin ng direkta kay Zane. Lumunok siya ng malalim. Sinubukang buuin ang lakas ng loob para sagutin ang tanong. Bala ko sanang itago to, Zane. Saglit siyang tumigil. Pilit hinahabol ang maayos sa paghinga. Pero nalaman ko na nagdadalang tao ako. Saglit na nanahimik si Zane. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila hindi makapaniwala sa narinig. Ang bigat ng bawat salita ni Camille ay parang naging pabigat na bumagsak sa balikat niya. Ano? Anong ibig mo sabihin, buntis ka? Tanong niya, puno ng pag-aalangan at pagkalito. Tumango si Camille habang unti-unting bumababa ang paningin. Oo, Zane. Hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin sa'yo pero narito na ako. Hindi ko na kaya itago pa lalo na huminto siya. Tila natatakot tapusin ang sasabihin. Lalo na't ano, Camille? Halos pabulong na tanong ni Zane.
Pilit hinuhugot ang sagot mula sa kanya. Lalo na't ikaw ang ama. Halos pabulong na sagot ni Camille. Pero parang kumulog ang bawat salita sa pandinig ni Zane. Camille. Pumikit si Zane at hinaplos ang batok niya habang pilit inuunawa ang sitwasyon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Parang hindi siya makapaniwala. Pero hindi rin siya makapagsalita. Nilingon niya si Camille. Sa mga sandaling yon ay halos hindi gumalaw. Takot na takot sa maaaring sagot niya. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Tanong niya, ngunit sa pagkakataong to ay mas mababa na ang kanyang boses. Parang naubos na ang galit at napalitan ng pagkalito. Dahil hindi ko alam kung paano. Natakot ako. At hindi ko rin alam kung ano magiging reaksyon mo. Natakot ako na baka hindi mo matanggap ang bata. Sagot ni Camille, halos pabulong. Habang pinipigilan ang luha nito na kanina pang nagbabadya na bumagsak. Pero kailangan mong malaman, Zane. May karapatan kang malaman. Ilang sandaling hindi sumagot si Zane. Kita ang labanan sa kanyang isipan. Ang takot, ang pagkabigla, at ang bigat ng responsibilidad. Ngunit sa kabila ng lahat, may dumating na isang malinaw na desisyon. Tumayo siya mula sa kinauupuan, huminga ng malalim, at tumingin kay Camille. Pananagutan ko ang bata. Mariin niyang sinabi. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagulat naman si Camille. Hindi inaasahan ang bigat ng pahayag na iyon. Zane, hindi ko inaasahan to. Aaminin ko na bigla ako. Patuloy naman ni Zane. Ngunit ngayon ay mas kalmado na ang boses niya. Pero hindi ko kayang talikuran ka. Lalo nang magiging anak natin. Pananagutan ko to, Camille. Kahit anong mangyari. Sa loob ng isang tahimik na kapihan sa gilid ng lungsod, nakaharap si Marcos at Camille. Bagamat maganda ang interior ng lugar, puno ng aliwalas na ilaw at alimuyak ng kape, hindi iyon nakakapagpagaan ng bigat ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Nakaupo si Marcos sa harap ni Camille. Ang mga braso nito ay nakapatong sa lamesa, habang ang mga mata naman ay nakatitig ng diretso sa dalaga. Camille, panimula ni Marcos. Ngunit halata sa boses ang pagpipigil ng emosyon. Ito ba talaga ang plano mo? Lukuhin siya? Napakunot noon naman si Camille. Pero hindi nito magawang tumingin ng diretso kay Marcos. Iniiwas ito ang tingin habang nilalaro ang tasa ng kape sa harapan nito. Ang ibig mo sabihin? Mahina nitong sagot, bagamat halatang iniiwasan ang tanong. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Madiin na sabi ni Marcos. Hindi pinalampas ang pag-iwas. Napaniwalaan si Zane na ikaw ang babaeng naka one night stand niya at na siya ang ama ng dinadala mo. Ano ba talagang iniisip mo, Camille? Huminga ng malalim si Camille bago siya nagsalita. Ang boses nito ay nanginginig. Ngunit may bahid ng determinasyon. Wala akong choice, Marcos. Hindi mo ba naiintindihan? Sa ganitong paraan ka lang siya nakukuha. Nagpakawala si Marcos ng isang mapait na tawa. Bahagyang napailing habang sinasandigan ng upuan niya. Makukuha? Sa pamamagitan ng panluloko? Camille, hindi mo siya nakukuha sa ganyan. Mas lalo mo lang siyang nawawala. Nagtama ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, nakita ni Marcos ang bahagyang lungkot sa mukha ni Camille. Ngunit hindi ito sapat para pababain ang bigat ng ginawa nito. Hindi ganun kasimple, sagot pa ni Camille. Tumulong isang butil ng luha sa gilid ng mata nito, pero mabilis din itong pinunasan. Hindi mo alam kung gaano ko siya kamahal, Marcos. Ngunit ang tingin niya sa akin ay kaibigan lamang. Kahit anong gawin ko. Hindi niya masuklian ang nararamdaman ko para sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit na araw-araw
Kahit anong gawin ko, hindi niya ako makita sa paraang gusto kong makita niya ako. Pero Camille, bumuntong hininga si Marcos. Pilit hinahanap ang tamang salita. Ang mahalaga lang ba sa'yo makuha mo lang siya? Kahit malokohin mo siya? Kahit ang lahat ng to'y nakatayo sa kasinungalingan? Kung malaman niya ang totoo, at sigurado ako malalaman niya rin, paano mo haharapin yon? Paano mo siya haharapin kapag lahat ng tiwala niya sinira mo? Hindi agad nakasagot si Camille. Nanatili ito nakayuko. Naglalarong isipan sa sinabi ni Marcos. Sa loob nito, alam nitong may punto ito. Pero pilit nitong binabara ang konsensya. Dahil ang mahalaga lamang kay Camille ay makuha niya si Zane. Camille, sabi ni Marcos na halos pabulong na ngunit puno ng diin. Anong gagawin mo kapag bumalik ang totoong babae na naka one night stand ni Zane? Napataas ang kilay ni Camille sa tanong pero halatang hindi ito nagulat. Tumikim ito at tumingin ng diretso kay Marcos. Ang tingin nito ay puno ng determinasyon. Kung bumalik man siya, di gawin mo ang ginawa mo noon. Tulungan mo akong mawala siya sa landas natin. Sa landas namin. Nanlaki ang mga mata ni Marcos sa narinig. Ano? Camille, seryoso ka ba? Hindi pa ba sapat ang ginawa natin noon para mabura ang trace niya? Gusto mo pang dagdagan to ng kasalanan? Wala akong pakialam, Marcos. Biglang tumaas ang boses ni Camille. Natila na wala ng pagpipigil. Hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Ginawa ko ng lahat para mapaniwala si Zane na ako ang babaeng yun. At na siya ang ama ng anak ko. Hindi ko hahayaang may dumating pa na sisira sa amin. Camille, hindi naman ganitong usapan natin noon Maraing sagot ni Marcos habang hinihigpitan ng hawak sa tasa ng kape. Tinulungan kita noon kasi akala ko isang maliit na bagay lang hinihingi mo. Yung burahin ng trail na maaaring maging daan para mahanap ni Zane ang babaeng yun. Pero ngayon, gusto mo na siyang tuluyang alisin? Apa, hindi na tama to. Kung hindi mo kaya, Marcos, hahanap ako ng ibang makakagawa. Malamig na sabi ni Camille habang tumayo ito mula sa kanyang upuan. Nagpakawala rin ito ng isang ngiti na tila may halong paghamon. Pero, baka nakalimutan mo. Na kung hindi mo ako tutulungan, masisira ka rin kapag nalaman ni Zane ang totoo. Natigilan naman si Marcos. Alam niyang may punto si Camille, pero hindi nito maalis ang bigat na konsensya sa kanyang dibdib. Camille, mahinang sambit ni Marcos habang pilit inuunawa ang sitwasyon. Hindi ko alam kung kaya ko bang ituloy ito. Sobra na to. Ngumiti si Camille ng mapait, ngunit may halong kumpiyansa. Marcos, kung iniisip mong umatras, isipin mo kung anong mawawala sa'yo. Hindi ba't gusto mo rin namang masiguro na hindi ka madadamay kung sakaling malaman ni Zane ang lahat? Kaya gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Pero paano kung malaman niya? Paano kung biglang bumalik ang babaeng yun? Hindi natin kontrolado ang lahat, Camille. Ang daming pwedeng mangyari. Hinaplos si Marcos ang swirling muka. Halatang nakikipag-agawan ng konsensya at takot sa kanyang isipan. Tumikim si Camille at tumingin sa kanya ng may matinding determinasyon. Kaya nga, kailangan natin gawin ang lahat para siguraduhin na hindi na siya babalik o hindi siya mahahanap ni Zane. Ikaw lang nakakaalam kung paano ko nabura ang mga traces niya. Kaya gawin mo ulit, Marcos. Tulungan mo akong tiyakin na hindi siya magiging problema. Camille, alam mo bang delikado to? Hindi lang para sa'yo kundi para sa ating dalawa. Kapag sumabog to, hindi sasabog to kung hindi mo sisirain ang plano ko. Matigas na putol ni Camille. Yumuko ito ng bahagya. Inilapit ang mukha kay Marcos at tila nagbabanta. Alalahanin mo lamang, Marcos. Kung mabubunyag ang lahat, hindi lang ako ang malulubog. Kasama ka rin. Hindi na nakaimik si Marcos. Ang bigat ng paninindigan ni Camille ay tila nakulong ito sa isang bitag na ito rin ang tumulong buuin.
Nang makitang wala itong sagot, tumalikod si Camille at naglakad palabas ng kapehan. Iniwang nag-iisa si Marcos. Bugbog ang konsensya at takot. Sa likod ng isip ni Marcos, alam nitong ang bawat desisyon na gagawin niya mula ngayon ay maaaring sumira sa lahat ng pinoprotektahan niya, kasama na ang sarili niyang buhay. Sa tahimik na opisina ni Zane, abala siya sa pakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Marami silang napag-usapan tungkol sa trabaho, sa buhay, at sa mga bagay na tila palaging nakakuble sa anino ng kanilang nakaraan. Ngunit sa kabila ng kwentuhan, naroon sa isipan ni Zane ang bigat na matagal nang bumabagabag sa kanya. Ang relasyon niya sa anak ni Camille. Si Zane ang naging ama ng bata mula nung isinilang ito. Siya na ang nag-aruga at nagbigay ng lahat ng pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamahal at pagsusumikap, hindi niya maramdaman ang sinasabi nilang lukso ng dugo. Parang may harang na hindi niya maipaliwanag. At yon ang bumabagabag sa kanya sa tuwing iniisip niya ang kinabukasan ng bata. 6 na taong gulang na ngayon ang anak niya kay Camille. Ngunit kahit anong gawin niya talagang hindi niya maramdaman ang lukso ng dugo. Hindi niya maramdaman ang malalim na koneksyon para dito. Habang nagsasalita ang kaibigan niya ay biglang bumukas ang pinto nito. Isang munting tinig ang nagpagising sa kanyang isip. "Daddy!" Masiglang tawag ng 6 na taong gulang na bata habang tumatakbo papunta sa kanya. Dala ang kulay pink na bag at ang mga ngiting tila walang pag-aalala. Kagagaling lang nito sa school. Halatang masaya at puno ng kwento. Nakaugalian na ni Amber na dumaan sa opisina niya kasama ang yaya, ang driver nito pagkagaling sa eskwela at si Zane na rin ang maghahati dito sa bahay ni Camille. Co-parenting lang kasi sila ni Camille at hindi sila sa iisang bahay nakatira. Mas pinili ni Zane ang ganoong setup. "Hello, Daddy. Alam mo ba kung ano nangyari kanina sa school?" Tanong ni Amber, humihinga ng malalim. Tila hindi alintana ang pagod mula sa pagtakbo. "Anong nangyari?" Tanong ni Zane habang iniaabot ang kamay para tulungan itong tanggalin ang bag. Nakangiti siya. Ngunit naroon pa rin ang mabigat na tanong sa kanyang isipan. "Si Teacher May, binigyan ako ng malaking star kasi ang ganda raw ng drawing ko. Sabi niya ang galing mo daw mag-drawing ng bahay. Parang totoong totoo." Kwento ng bata. Habang nilalabas ang papel na puno ng makulay na guhit. "Talaga? Ang galing mo naman." Sagot ni Zane habang sinusuri ang papel. Kahit simpleng drawing lang nakikita niya, damang-dama niya ang kasiyahan ng anak sa ginagawa nito. "Tapos Daddy, si Mark, alam mo po ba si Mark? Siya yung lagi kong kalaro sa slide. Sabi niya gusto din raw niyang mag-drawing ng bahay. Pero sabi ko, turuan ko siya next time." Patuloy ng bata. Habang masiglang kinuwento ang bawat detalye ng araw nito. Napangiti si Zane. Ngunit sa kalooban niya, naroon pa rin ang tanong na hindi niya kayang sagutin. Habang pinapanood niya ang anak, iniisip niya kung kailan niya mararamdaman ang koneksyong hinahanap niya. Ngunit sa ngayon, sapat na ang ngiti ng bata at ang tawag nitong Daddy para kahit papaano ay puno ng bahaging iyon ng kanyang puso. Habang nasa sasakyan, hindi mapigilan ni Amber ang pagkukwento tungkol sa mga nangyari sa school. "Daddy, alam mo ba si Teacher May? Nagpakwento po siya sa akin tungkol sa mga paborito naming hayop. Tapos sabi niya ang cute daw ng sagot ko kasi sabi ko giraffe ang gusto ko. Tapos may bago rin po akong kaibigan, si Mia." Ngumiti si Zane habang nakikinig. Paminsan-minsan tumatango at sumasagot. Sa kabila ng mga iniisip niya, ang masiglang boses ni Amber ay nagbibigay ng bahagyang ginhawa. Pagdating nila sa bahay ni Camille, agad tumakbo si Amber papunta sa pinto. "Mommy!" Tawag niya habang niyakap ito ng mahigpit. Sumalubong naman si Camille ng malawak na ngiti at yumuko upang salubungin ang yakap ng anak. "Hi baby, kamusta ang school?" Tanong ni Camille habang hinahaplos ang buhok ni Amber. "Binigyan ako ni teacher ng star, Mommy. Ang saya-saya ko po." Sagot ni Amber, halos hindi mapigilan ang kasiyahan sa boses. Tumayo si Camille at nilingon si Zane na nag-aayos ng bag ni Amber. "Halika muna sa loob, Zane." Anyaya nito. Isang magiliw na ngiti ang nasa mukha nito. Ngunit umiling si Zane. "Salamat pero hindi na. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho." Sagot niya na maingat ngunit maikli.
Bahagyang nalungkot naman ang mukha ni Camille. Ngunit hindi na siya nagpumilit. Sige, ingat ka, sabi niya. Daddy, aalis ka na agad? Tanong ni Amber na nakakunot ang noo. Lumuhod naman si Zane upang magtapat ng tingin sa bata. Oo anak pero magkikita ulit tayo, okay? Be good for mommy. Opo daddy, bye po, sagot ni Amber, sabay yakap sa kanya bago tumakbo pabalik sa kanyang ina. Habang umaalis si Zane, hindi niya maiwasang lingunin ng mag-ina. Sa kabila ng mga iniisip niyang bumabagabag sa kanya, naroon pa rin ang isang bahagi ng kanyang puso na tila nabuo kahit papaano sa presensya ng bata. Pagdating ni Zane sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na tila may mahalagang bagay na gustong pag-usapan. Habang nagkakape sila sa sala, agad na napunta ang usapan kina Camille at Amber. Anak, panimula ng kanyang ina. Kailan mo babalak ibahay sina Camille at Amber? Hindi maganda na hiwalay kayo sa isa't isa, lalo na't may bata na kailangan ng gabay ng parehong magulang. Napabuntong hininga si Zane bago sumagot. Ma, wala po sa isip ko yan. Wala kaming relasyon ni Camille kaya wala po ako nakikitang dahilan para tumira kami sa iisang bubong. Co-parenting lang kami ngayon at iyon ang napagkasunduan namin simula pa lamang. Ayos naman ang setup namin at mukhang maayos din naman si Amber. Sumabat naman ang kanyang ama. Pero Zane, hindi lang tungkol sa inyo to. Alang-alang kay Amber, kailangan niya ng buong pamilya. Hindi pwedeng habang buhay ganito kayo. Bata pa siya. Pero darating ang panahon na magtatanong yan. Nagkatinginan ng mag-asawa at ang ina niya ang muling nagsalita. Zane, bakit ba hindi mo nalang pakasalan si Camille? Para kay Amber at para na rin sa inyo. Maayos naman si Camille, mabait at nagiging mabuting ina sa bata. Nagpakawala si Zane ng isang malalim na hininga. Ma, pa, hindi ko pa kayang gawin yan. Hindi ganun kasimple ang lahat. Sa nakaraang 7 taon, malinaw sa amin ni Camille na co-parenting lang talaga ang relasyon namin. Wala nang iba. Hindi ko siya pakakasalan. Sandaling natahimik ang mga magulang, ngunit halatang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Alam ni Zane na mahal nila si Amber at gusto nilang lumaki ito sa isang kompletong pamilya. Pero sa isip niya, hindi pa siya handang gumawa ng ganoong malaking hakbang, lalo na kung hindi niya nararamdaman na iyon ang tamang gawin. Habang pinipilit pa rin ni si Zane ang kanyang mga magulang, tila mas tumitindi ang tono ng usapan. Zane, hindi mo ba talaga kayang mahalin si Camille? Tanong ng kanyang ina, puno ng pag-asa sa tinig nito. Napabuntong hininga si Zane. Saglit na tumingin sa kanila bago sumagot. Ma, pa, hanggang kaibigan lang talaga ang tingin ko kay Camille. Ginagalang ko siya at mahalaga siya sa akin bilang ina ni Amber pero hindi ko makita ang sarili ko na mahalin siya bilang babae. Nagkatinginan muli ang mag-asawa. Tila nag-aalala ngunit hindi alam kung paanong susubukang kumbinsihin ang anak. Anak, baka kailangan mo lang subukan. Malay mo kapag nagsasama na kayo matutunan mo rin siyang mahalin. Sagot ng kanyang ama. Tila hindi pa rin sumusuko sa ideya. Umiling naman si Zane. Hindi ganun kasimple yun pa. Hindi ko makita kay Camille ang babaeng mamahalin ko. Ayokong pilitin ang isang bagay na hindi totoo. Lalo na't magiging unfair sa kanya at kay Amber. Tumahimik muli ang kanyang mga magulang, ngunit naroon pa rin ang bigat ng usapan. Alam ni Zane na gusto lang nilang mapabuti ang buhay ni Amber, pero sa kalooban niya, sigurado siyang hindi iyon ang tamang desisyon para sa kanila. Isang araw habang magkasama sina Zane at Marcos sa isang coffee shop, nagiging seryoso ang tono ng kanilang usapan. Zane, hindi mo pa rin ba nararamdaman na anak mo si Amber? Tanong ni Marcos, bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Napabuntong hininga si Zane. Nagkibit balikat bago sumagot. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video.
Maraming salamat! Shoutout nga pala kay Golda Alberts from Jeddah, Saudi Arabia. At ang comment niya, miscommunication leads to misunderstanding. Kaya dapat pag-usapan para kung ano mang hindi pagkakaunawaan ay maresolba ang problema. Maraming salamat sa pakikinig. Oo, Marcos. Wala akong nararamdaman. Kahit ano. Parang may kulang. Hindi ko magawang ipaliwanag. Napakunot noon si Marcos. Pero hindi ba sapat sa'yo ang DNA test? Positive ang resulta, diba? Siya ang anak mo. Tumango si Zane. Oo, ginawa ko agad ang test nang sinilang siya para makasiguro ako na anak ko ang bata. At tama, positive. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maramdaman na anak ko siya. Parang may isang bahagi sa akin na hindi konektado sa kanya. Tumahimik si Marcos, tila iniisip ang sinabi ng kaibigan. Minsan, Zane, ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa dugo. Baka kailangan mo lang nga ng mas maraming oras kasama siya. Malay mo, dumating din ang koneksyon na yan. Hindi na sumagot si Zane. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya bilang ama kay Amber, naroon pa rin ang pakiramdam na may nawawala. Isang bagay na hindi mapaliwanag. Sa kabila noon, hindi niya na ipinaramdam sa kanyang anak na gano'n niya ang nararamdaman niya. Ayaw niya na mag-isip si Amber ng kung ano. Ayaw niya itong masaktan. Pagkalabas si Zane mula sa isang kilalang coffee shop, abala siya sa pag-check ng kanyang cellphone nang biglang may lumapit sa kanya na dalawang bata. Isang babae at isang lalaki. Halatang magkapatid ang mga ito. Kambal kung titignan dahil halos magkakamuka. Nakasuot sila ng simpleng damit na medyo kupas na, ngunit bakas ang sigla sa kanilang mga mata. Kuya, gusto niyo pong punasan namin yung sapatos ninyo? Alok ng batang babae, hawak ang maliit na basahan. Kahit po maliit lang ang bayad. Nagulat si Zane sa biglaang paglapit ng mga ito. Sa kabila ng kaniyang abalang araw, hindi niya magawang tanggihan ang dalawa. Tila may kakaibang lungkot sa nararamdaman niya na hindi niya maipaliwanag habang tinitignan ng mga ito. Sige, pero siguraduhin yung malinis ha? Sagot niya na pilit na ngumiti. Opo, magaling po kami maglinis ng sapatos. Huwag po kayo mag-alala. Agad na yumuko ang dalawang bata sa harap niya. Habang abala ang batang lalaki sa sapatos niya sa kanan, ang batang babae naman ay sa kaliwa. Tahimik na pinagmamasdan ni Zane ang dalawa. Napansin niya ang batang babae ay napakabusisi sa ginagawa nito. Nakatutok ito sa bawat detalye ng sapatos niya. Tila sinisiguradong perpekto ang kalalabasan. Habang naglilinis ito, napatigil si Zane ng aksidenteng tumagilid ang buhok ng bata. Lumitaw ang isang birthmark sa ibabang bahagi ng batok nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring magkamali. Pareho iyon ng birthmark na meron siya. Mabilis siyang kinontrol ang sarili, ngunit hindi maitatanggi ang kaba at gulat sa dibdib niya. Ano nga palang pangalan mo, Iha? Tanong niya, pilit na kinakalmahan ng boses. Tumingin naman ang bata sa kanya at gumiti. Liana po, siya po si Liam. Sabay turo sa kapatid nitong abala pa rin sa sapatos niya. Liana, bulong ni Zane sa sarili, tila sinasapian ng matinding pag-iisip. Sinong kasama niyo dito? Nasaan ang mga magulang ninyo? Napatingin ang kambal sa isa't isa bago sumagot si Liam. Si mama po, pero nasa trabaho po siya ngayon. Wala po kaming papa. Binili lang po kami ni mama sa kapitbahay po namin. Para pang tumigil ang mundo ni Zane, may kung anong bigat sa dibdib niya ang naramdaman, lalo na't hindi niya maalis sa isip ang birthmark ng bata. May koneksyon ba sila sa akin? Tanong niya sa sarili. Nasaan ang bahay niyo? O kung saan man kayo tumutuloy? Patuloy niyang tanong. Pilit pinipigilan ang nanginginig na boses. Malapit lang po, kuya. Sagot ni Liana nang umingiti pa rin ang payak.
Walang kamalay-malay sa nararamdaman ni Zane. Yung barong-barong puro ang bahay namin. Tila kinurot naman ang puso ni Zane. Muli niyang tiningnan ang batang babae lalo na ang birthmark na to. At hindi niya maikakaila ang posibilidad. Ngunit kailangan niyang makasiguro. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi mapigilan ni Zane ang magtanong habang pinagmamasa ng birthmark ni Liana. Totoo ba yung birthmark mo, Iha? Iha? Hindi ba yung tattoo o kung ano lang? May halong kaba ang boses niya. Tumingin si Liana sa kanya, tila nagtataka sa tanong. Opo, kuya, totoo po ito. Hindi po ito mawawala kahit anong gawin ko. Napatingin ito bago dagdagan. Meron din po si Liam, pareho kami. Tumayo ang batang lalaki mula sa pagpupunas ng sapatos niya at tumingin kay Liana. Oo nga po kuya, gusto niyo po makita? Tanong nito habang binubuksan ng kwelyo ng damit sa gilid ng leeg nito. Ipinapakita ang birthmark na halos kasing laki at hugis ng kay Zane. Walang pinagkaiba. Halos mabitawan ni Zane ang hawak niyang cellphone sa sobrang pagkabigla. Ang birthmark ni Liam ay halos eksaktong kopya ng sa kanya. Mula sa hugis hanggang sa lokasyon. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa isip. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nananatili siya nakatitig sa dalawa. Nanlalamig ang pakiramdam at tila naguguluhan. Saan niyo nakuha yan? Mahina niyang tanong na halos pabulong. Nagkatingin na magkapatid at tila hindi alam ay sasagot. Kuya, simula po nung pinanganak kami, nandiyan na po yan. Bakit po? May birthmark din po ba kayo? Tanong ni Liam na tila inosente. Hindi agad nakasagot si Zane. Tila napuno ng ingay ang kanyang isipan sa dami ng tanong na hindi niya masagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng gulat at kaba, mas tumindi ang kanyang kagustuhan na malaman ang katotohanan. Sino sila? At bakit pareho ng birthmark ko ang meron sila? Marami pa sanang tanong si Zane sa mga bata, ngunit bigla na lamang nag-ring ang cellphone niya. At nang makita ang pangalan ni Camille sa screen, dali-dali niya itong sinagot. Hello? Camille? Ano nangyari? Tanong niya agad, ramdaman ka ba sa boses? Zane, may emergency na. Sa ospital kami ngayon ni Amber. Sagot ni Camille, bakas ang pag-aalala sa tinig nito. Parang tumigil naman ang mundo ni Zane. Ano? Bakit? Ano nangyari kay Amber? Mabilis siyang tanong. Nahulog siya kanina habang naglalaro. Pero huwag kang mag-alala, minor injury lang daw sabi ng doktor. Pero mas mabuti nang nandito ka. Pakiusap ni Camille. Ako nang bahala, papunta na ako. Sagot niya na hindi na nag-atubili. Binaba niya ang tawag at mabilis na bumaling sa dalawang bata. Hinugot niya ang wallet sa bulsa at naglabas ng 1,000. Iniabot niya iyon kay Liana. Oh, ito para sa inyo. Bumili kayo ng pagkain o ano man na kailangan ninyo, ha? Niya at ramdam ang pagmamadali sa boses. Kuya, ang dami naman po nito. Nagulat si Liana ngunit tinanggap din ito. Okay lang, tanggapin niyo na. Mag-iingat kayo lagi, ha? Tiningnan niya sila ng mariin bago tuluyang tumalikod at nagmadaling pumasok sa sasakyan. Pagdating niya sa ospital, halos patakbo niyang tinungo ang emergency room kung nasaan sina Camille at Amber. Agad niyang nakita si Camille na nakaupo sa tabi ni Amber na nakahiga naman sa kama at may benda sa kaliwang braso. Amber? Malakas na tawag ni Zane habang lumalapit, ramdam ang pag-aalala. Napatingin si Amber sa kanya at agad nang umiti. Daddy! Sigaw nito na tila nakalimutan ang sakit ng natamong sugat. Lumapit si Zane at agad na hinawakan ang kamay ng anak. Ano ba nangyari? Nasaktan ka ba? Masakit ba? Tanong niya sunod-sunod habang sinusuri ang bata. Umiling naman si Amber. Okay lang po ako, Dad. Nahulog lang ako habang tumatakbo kanina. Sagot nito at pilit nang umiti. Nahulog siya mula sa monkey bar sa playground. Paliwanag ni Camille. Buti na lang, minor injury lang. Sprain daw ang braso niya. Napabuntong hininga si Zane sa ginhawa. Salamat naman at hindi malala. Sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng anak. Pero anak, kailangan nating mag-ingat, ha? Ayoko makita ka nasasaktan ulit. Opo, Daddy.
Sagot ni Amber nang may pilit na ngiti, pero bakas ang takot sa nadaman niya kanina. Inabala ni Zane ang sarili sa pag-aalaga kay Amber, habang tinutulungan din si Camille sa kumpletuhin ng mga papeles. Sa wakas, nakahinga na siya ng maluwag. Ngunit habang nasa ospital, hindi maalis sa isip niya ang tungkol sa dalawang batang nakilala niya kanina. May connection kaya sila sa akin? O isa lang yung malaking coincidence? Hindi naman mapakali si Zane kahit nasa opisina. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga bata na makita niya sa labas ng coffee shop. Ang birthmark nila, lalo na ng batang lalaki, ay hindi niya maalis sa isip. Para bang may bahagi ng pagkatao niya na nagsasabing, hanapin niya ulit ang mga ito. Kinahapunan, nagpa siya siyang bumalik sa lugar. Sinabihan niya ang sekretary niyang si Grace sa samahan siya. Sir, anong gagawin natin sa coffee shop? May meeting ho ba tayo doon? Tanong ni Grace nang huminto sila sa harap ng coffee shop. Wala. Sagot ni Zane habang ibinababa ang salamin ng sasakyan. Sa halip na pumasok sa loob, nagkapako ang tingin niya sa kalsada kung saan naroon ang mga bata. Bakit ho tayo nandito? Magkakape ba tayo o... Hindi na natapos si Grace ang tinatanong. Dahil napansin niyang tila may ibang pakay si Zane. Napatingin na lamang si Grace sa mga tinitingnan nito. Sa di kalayuan, nakita niya ang dalawang bata na abala sa pagpupunas ng sapatos ng ilang dumadaang tao. Halata ang hirap sa kanilang mukha, pero pilit na nakangiti. Sir, sila bang sadya mo? Tanong ni Grace na halata nagtataka. Oo, maikli niyang sagot. Hindi inalis ang mata sa mga mata. Bakit? May kilala ka bang ganyan? Tanong ulit ni Grace. Umiling naman si Zane. Wala, pero gusto ko makilala sila. Hindi ko maalis sa isip ko simula na makita ko sila kahapon. Nananatiling tahimik si Grace habang sinusubukang intindihin ang dahilan ng interes si Zane sa mga bata. Maya-maya ay nagtanong ulit ito. Sir, baka gusto mong kausapin sila ulit? Imbes na titigan lang sila mula rito. Ngunit hindi sumagot si Zane. Ang mga mata niya ay nakatutok pa rin sa batang babae at lalaki. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, lalo niyang nararamdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Lalo na't nakita niya ulit ang birthmark ng batang babae nang tumagilid ito para kumuha ng basahan. Grace, biglang sabi ni Zane. Baka kaya mo alamin kung sino ang mga batang yan. Napakunot noon si Grace. Sir, paano ko naman gagawin yun? Mukhang palaboy lang sila. At saka baka wala silang pamilya. Hindi mahalaga, sagot ni Zane ng matigas. Gawin mo ang lahat para malaman. Hanapin mo kung saan sila nakatira o kung sino ang kasama nila. Hindi ko hahayaan na hindi ko sila makalala. Okay, sir. Sagot ni Grace kahit na nagtataka pa rin kung bakit gano'n na lamang niya kagustong malaman ang lahat tungkol sa mga batang palaboy. Pero mukhang personal na ito. May dahilan po ba kung bakit? Grace, putol ni Zane. Gawin mo na lang. Tumango na lamang si Grace bago muling ibinaling ang tingin sa mga bata. Habang pinapanood na lang mga ito, tahimik na nagmumuni-muni si Zane. Bakit ba hindi ko sila makalimutan? Sino sila? At bakit parang may bahagi ng sarili ko na nagsasabing, hanapin ko sila. Habang nakaupo si Zane sa opisina, hawak ang isang ballpen na hindi niya namamalayang pinaglalaroan siya, biglang pumasok si Grace matapos kumatok. Tila may dala itong balita na matagal niya nang hinihintay. Boss, may impormasyon ako tungkol sa mga bata. Sabi ni Grace habang inilalapag ang isang folder sa mesa ni Zane. Napatingin naman agad si Zane. Anong nalaman mo? Huminga ng malalim si Grace bago nagsimula. Ang mga bata ay nakatira lamang kasama ang kanilang ina. Wala silang ibang kasama sa bahay. Wala raw ama mga ito. Ayon sa akin nalaman ay wala raw pagkakakilanlan ng ama nila. Ang nanay naman nila ay nagtatrabaho bilang factory worker sa isang pabrika malapit dito.
Dahil sa trabaho, halos wala na itong oras para sa mga anak dahil ito lamang ang tagapagtaguyod sa mga bata kaya madalas nasa labas sa mga bata. Gumagawa ng paraan para makatulong kahit papaano. Napakunot noon si Zane. Ganon kahirap ang buhay nila? Tumango si Grace. Oo sir, 6 na taong gulang pa lamang ang kambal pero mukhang sanay na sa hirap ng buhay. Ang nakakagulat pa, ang kanilang ina ay... Sandaling huminto si Grace. Tila nagdadalawang isip kung paanong sasabihin ang susunod. Ano? Tanong ni Zane. Halatang nawawala na ng pasensya. Ang kanilang ina sir ay dating empleyado natin. Yung bigla na lang nawala 5 taon ang nakaraan. Yung hindi nagpaalam. Wala rin balita kung anong nangyari sa kanya pagkatapos nun. Biglang nanlamig si Zane sa narinig. Parang tumigil ang oras niya habang iniisip ang sinabi ni Grace. Sino? Tanong niya. Halos bulong na lang ang boses niya. Ang pangalan niya ay Sofia Hernandez. Iyon ang pangalan na pinapakilala niya sa lahat. Ngunit alam ko na hindi yun ang totoo niyang pangalan. Alam ko po kung anong tunay niyang pangalan. Siya si Rayana. Rayana Saavedra. At hindi po ako maaari magkamali roon lalo pat naging malapit din siya sa akin nung empleyado pa siya ng kumpanya. Paliwanag ni Grace na nag-aalangan pa rin. Hindi agad nakapagsalita si Zane. Pilit niyang inaalala ang babaeng sinasabi ni Grace subalit wala siyang matandaan. 6 na taon ng mga bata. Bulong niya sa sarili ngunit sapat na para marinig ni Grace. Tumango si Grace. Oo sir. At kung tutuusin, parang nagtutugma ang panahon. 6 na taon ng mga bata. At magpipitong taon na nakalipas mula nang mawala si Rayana. Naglaho siya sa halos parehong araw na hinanap mo yung babaeng naka one night stand mo nun? Which is si Ma'am Camille. Ibig sabihin, nung mga sandaling umalis si Rayana sa trabaho nang walang paalam, ay nagtadalang tao na siya noon. Naguluhan si Zane. Parang may sumabog na bomba sa utak niya at hindi niya alam kung paano itong pagdudugtungin. Grace, sigurado ka ba? Sigurado ka bang si Rayana ang ina nila? Oo boss, sigurado ako. Nakausap ko mismo ang kapitbahay nila. May mga litrato rin ako nakuha. Sabi ni Grace habang binubuksan ang folder at inilabas ang larawan. Tiningnan ni Zane ang ilang larawan ng kambal at ng kanilang ina. Si Rayana, o ngayon ay mas kilala na bilang Sofia. Napasandal si Zane sa upuan. Hawak pa rin ang larawan ni Rayana. Hindi ko alam kung ano iisipin ko ngayon. Sabi niya nang may halong galit at pagkalito. Sir, ano pong pinaplano ninyo? Tanong ni Grace na halatang nag-aalala. Tumahimik si Zane habang nakatingin sa mga larawan ni Rayana at ng kambal. Halos hindi siya makapaniwala sa mga revelasyong ibinigay ni Grace. Maraming tanong ang gumugulo sa isipan niya, ngunit may isang bagay siyang sigurado. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, tumingin siya kay Grace. Grace, gusto kong magmanman muna. Napakunot noo ang sekretarya niya. Magmanman, sir? Paano niyo po balak gawin yun? Gusto ko makilalang mag-iina sa sarili kong paraan. Ayokong basta na lang akong sumugod at magtanong ng kung anong parte nila sa buhay ko. Gusto ko makita kung paano sila namumuhay. Kung anong buhay na pinili ni Rayana para sa kanila. At kung bakit, ganito na lang ang nararamdaman ko sa mga bata. Nag-aalangan si Grace pero tumanguring kalaunan. Kung yan po ang desisyon niyo, sir. Pero baka kasi anong isipin ng mga bata at ni Miss Rayana lalo pat. Ngumiti si Zane ng bahagya, pero may bakas ng lungkot sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sila guguluhin. Gusto ko lang masiguro kung anong klaseng buhay ang meron sila ngayon. At higit sa lahat, napahinto siya saglit. Parang iniisip ang tamang salita. Gusto ko malaman kung bakit malakas ang koneksyon ko sa mga bata. Hindi ko maalis sa isip ko ang birthmark nila. Lahat ng to, Grace. Ang mga bata,
Si Rayana. It's all too much. Kailangan ko ng mga sagot. Tumango naman si Grace at muling inayos ang folder na dala niya. Kung iyon po ang plano niyo, boss, susuportahan ko po kayo. Tumayo siya mula sa upuan at tumingin sa bintana ng kaniyang opisina. Sa labas ay kitang-kita ang abala ng syudad, pero sa loob niya, pakiramdam niya ay hindi siya mapakali. Grace, ipagpatuloy mong pagkuha ng impormasyon, pero discreetly. Ako nang bahala sa ibang bahagi. Ayoko mapansin nila na sinusubaybayan ko sila. Yes, sir. Sagot naman ni Grace. Habang nakatingin si Zane sa labas, nagdesisyon siyang sundan ang plano niya. This is not just about Rihanna. This is about the kids. Tulad ng plano, nagmanman nga si Zane. Tahimik siya nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Nakaparada sa di kalayuan mula sa bahay na tinitirhan ng mag-iina. Matamang pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng mga bata. Nakita niya ang kambal na masayang tumatakbo sa labas. Hinahabol ang isa na parang walang alalahanin sa mundo. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa di kalayuan. Napalingon ang kambal at agad nilang tinawag ang isang babae. Mama! Tumakbo sila papalapit dito at ang saya-saya ng kanilang mga mukha. Nakita naman ni Zane kung paanong yumuko ang babae at inabot ang braso upang yakapin ang mga bata. Gumuhit ang malapad na ngiti sa labi nito habang tinutugunan ng tawag ng kambal. Ang halakhak ng mga bata, ang init ng tagpo, ang walang katumbas sa saya sa kanilang pamilya, lahat ng iyon ay parang isang tanawin na tumutusok sa puso ni Zane. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihila ng koneksyon na hindi niya lubos maipaliwanag. Parang may kung anong kulang sa tagpo na iyon. At sa kabila ng saya ng mag-iina, may bahagi sa kanyang puso na tila pinupuno ng matinding lungkot at pananabik. Ang saya nila. Pero bakit pakiramdam ko ay dapat naroon ako? Tanong niya sa sarili. Habang nakamasid mula sa loob ng sasakyan, hindi maalis ang tingin sa babae. Si Rayana. Ganon pa rin ang maamong mukha nito tulad ng nasa picture na ipinakita sa kanya ni Grace noong nagtatrabaho pa lamang ito sa kanyang kumpanya. Ngunit baka sa mga mata ang pagod at hirap. Gayunpaman ang pagngiti nito sa mga anak ay tila sapat na upang takpan ang lahat ng sakit na nararanasan. Napahawak siya sa manibela ng kanyang sasakyan. Pilit pinipigilan ng emosyon. Hindi niya gustong maapektuhan ng ganito, pero hindi niya maipaliwanag ang bugso ng damdamin na bumabalot sa kanya. Hindi na nakatiis si Zane matapos ang ilang araw ng pagmamanman. Lumapit siya sa isa sa mga kapitbahay ng mag-iina. Isang matandang babae na mukhang malapit sa pamilya ni na Sofia. Sa una, nag-atubili ang babae na magbigay ng impormasyon. Ngunit dahil sa maayos at magalang na pananalita ni Zane, napilit niya itong magsalita. Pasensya na iho, sabi ng matanda habang nagwawali sa harap ng bahay. Pero wala talagang alaala si Sofia. Hindi niya nga alam kung ano ang tunay niyang pangalan bago siya mawala ng alaala. Wala rin siyang alam kung sino siya noon, kung sino ang pamilya niya, o kung saan nga ba siya nanggaling. Ang alam lang namin, silang tatlo ng mga anak niya ay magkasama sa buhay. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Zane. Hindi niya alam kung paanong tatanggapin ang narinig. Agad siyang nagpasya na magpaimbestiga. Kailangang malaman niya ang buong katotohanan tungkol kay Sofia. Matapos ang ilang araw ng pagsisiyasat, nakuha ni Zane ang sagot sa hinahanap niya. Ayon sa ulat ng pribadong investigador na binayaran niya, halos 7 taon nang nakaraan nang maaksidente si Sofia. Nadamay ito sa isang malubhang trahedya. Isang aksidente sa kalsada na muntik nang ikamatay nito. Nakoma ito ng 2 linggo. At himalang nakaligtas ang mga batang pinagbubuntis nito sa kabila ng lahat ng panganib. Ngunit nang magising daw si Sofia mula sa koma, wala itong maalala. Nawalan ito ng alaala. Ni isang piraso ng nakaraan ito, borado lahat. Ang tanging naiwan lamang dito ay ang pangarap niyang buhayin ng anak sa sinapupunan at ang determinasyon na magsimula muli.
Hindi makapagsalita si Zane habang binabasa ang detalyeng nakasaad sa ulat. Ang aksidente, ang pagkawala ng alaala, ang halos milagrosong kaligtasan ng kambal. Lahat ng ito ay parang piraso ng puzzle na hindi niya pa rin lubusang maayos. Nanginginig ang kamay niyang may hawak ng dokumento at sa kaibuturan ng puso niya, tumindi ang damdamin niyang alamin ang buong katotohanan. Sa patuloy na investigasyon ni Zane, nalaman niya na ang pangalan na ginagamit ni Rayana ngayon na Sofia Hernandez ay hindi ang kanyang tunay na pangalan. Ibinigay lamang ito ng mga taong tumulong sa kanya matapos itong maaksidente. Ang mga ito nag-alaga kay Rayana noong una. At dahil wala nga itong maalala tungkol sa nakaraan nito, tinanggap na lang nito ang bagong katauhan bilang si Sofia Hernandez. Hindi pa rin mapakali si Zane. Alam niyang may malalim pang kwento sa likod ng nangyari kay Rayana o Sofia. Kaya naman inutusan niya si Grace para tingnan ang mga lumang records ng kanilang kumpanya at alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Rayana sa Avedra, ang dating empleyado ng kanilang kumpanya na nawala 7 taon na ang nakaraan. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Grace dalang mga detalye tungkol kay Rayana. Sir, simula ni Grace habang inilapag ang ilang dokumento sa desk ni Zane. Ayon sa mga records, si Rayana sa Avedra daw ay simpleng empleyado ng ating kumpanya. Isa siyang accounting staff noon. Mabait at masipag sa trabaho. Pero base din sa feedback, tahimik siyang tao at halos walang kaibigan sa opisina, madalas mag-isa. Habang nagbabasa si Zane, lalong lumilinaw ang larawan sa isip niya. Ayon sa investigasyon, si Rayana ay ulilang lubos. Walang pamilya o kumag-anak na kakilala base sa kanilang records. Naging masipag ito sa trabaho ngunit wala itong malapit na kaibigan o pamilya. Walang naghanap sa kanya nang bigla siyang hindi na nagpakita sa trabaho. Grace, tanong ni Zane. Paano nangyari na wala kahit isa sa kumpanya nagtaka kung bakit siya nawala? Sir, ayon sa records, sinubukan daw siyang hanapin ng HR noong una pero hindi nila makontak. Wala daw rin siyang updated na emergency contact sa files niya. Kaya naisip na lang baka nagdesisyon na lang siya mag-resign na hindi magpaalam. Wala akong nakakaalam na aksidente pala siya. Lalong bumigat ang nararamdaman ni Zane habang binabasa ang ulat. Ang ideya na walang naghahanap kay Rayana nung nawala siya ay tila isang matinding dagok sa kanya. Napaisip siya kung paano nagawa ng mundo na talikuran ng isang tao na tila walang halaga sa iba. Ngunit para kay Zane, hindi na iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay natagpuan niya na si Rayana. At kahit pa hindi nito maalala ang nakaraan, determinado siyang alamin kung paano sila konektado. Habang pinagmamasdan niya ang mga dokumento, nagdesisyon siyang personal na bumalik sa mga lugar kung saan nangyari ang aksidente ni Rayana. Gusto niyang mahanap ang sagot, hindi lang sa mga tanong na bumabagabag sa kanya, kundi pati na rin ang damdaming hindi niya maipaliwanag tuwing nakikita ang kambal at si Sofia. Hating gabi na, tahimik ang buong bahay ni Zane nang biglang mag-ring ang doorbell. Napakunot ang noon niya habang naglalakad papunta sa pinto. Sino naman kayang maaaring dumalaw ng ganitong oras? Pagbukas niya ng pinto, gulat na gulat siya nang makita ang anak niyang si Amber, kasama ang yaya nito. Umiiyak si Amber habang nakahawak sa kamay ng yaya. Amber? Anong ginagawa mo rito? Bakit kayo andito ng ganitong oras? Tanong niya agad. Nag-aalala na yumuko upang kausapin ang bata. Hindi naman agad nakapagsalita si Amber dahil patuloy ito sa pagikbe. Lumapit ang yaya at sinabing, "Pasensya na po sir, umiiyak po siya kanina at sinabi niyang gusto niya kayong makita. Hindi ko na po alam ang gagawin kaya dinala ko na lang siya rito." Agad na kinarga ni Zane si Amber at inalalayan papasok ng bahay. "Shhh! Nandito na si Daddy. Ano bang nangyari anak? Bakit ka umiiyak?" Tanong niya habang pinupunasan ang luha nito. Napatingin si Amber sa kanya. Nanginginig pa rin ang boses habang nagsasalita. "Daddy, narinig ko po si Mommy kanina. Sinabi niya kay Tito Marcos na hindi raw ikaw ang tunay kong daddy at hindi mo raw yun pwedeng malaman." Nanlamig ang buong katawan ni Zane sa sinabi ni Amber. Para siyang binagsakan ng mabigat na bagay sa dibdib.
Hindi siya makapagsalita agad. Ang isip niya ay nagkakagulo. Anong sinabi mo, Amber? Tanong niya ulit. Sinisikap maging kalmado para sa anak. Yun pong narinig ko, Daddy. Sagot ni Amber habang umiiyak pa rin. Totoo po ba? Hindi po ba talaga ikaw ang daddy ko? Mahigpit na niyakap ni Zane si Amber. Pilit na pinapakalma ang sarili para hindi magpakita ng pagkabahala sa bata. Shh, huwag kang mag-alala, anak. Ako ang daddy mo, okay? Ako mag-aalaga sa'yo at hindi kita iiwan. Ngunit sa loob-loob niya, sumisigaw ang maraming tanong. Totoo ba ang sinabi ni Amber? Bakit kailangang itago ni Camille ang ganitong bagay kung totoo man? Habang yakap ang anak, napatingin siya sa yaya. Salamat sa pagdala sa kanya rito. Pwede bang dito na muna kayo magpalipas ng gabi? Ayaw kong bumalik pa kayo sa bahay ngayong gabi. Tumango ang yaya. Halatang naiintindihan ng seryosong sitwasyon. Matapos maihatid si Amber sa kwarto para makatulog, naupo naman si Zane sa kanyang study room. Hawak ang kanyang ulo, hindi siya makapaniwala. Lumalaro sa isipan niya ang sinabi ni Amber. Kung totoo man iyon, bakit kailangang itago ni Camille? At higit sa lahat, sino ang ama ni Amber kung hindi siya? Habang nakaupo sa study room, hindi naman mapakali si Zane. Hindi niya kayang bastang hayaang lumipas ang gabi nang hindi nililinawan ng mga tanong sa kanyang isipan. Bumangon siya at tinungo ang yaya ni Amber na kasalukuyan naman naupo sa sala at talatang pagod na rin. Pwede ba kitang makausap sandali? Tanong niya na seryoso ang tono. Opo, sir. Sagot ng yaya habang tumayo. Anong nangyari bago kayo pumunta rito? At paano kayo napunta dito ngayong gabi? Napabuntong hininga ang yaya. Sir, pasensya na po talaga. Pero hindi ko na kayang pigilan si Amber. Umiiyak po siya at nagmamakaawa na dalhin ko siya rito. Narinig niya raw ang mommy niya na nagsalita ng hindi maganda. Kaya gusto niyang pumunta sa inyo. Wala naman po ako magawa kasi nagmamadali rin po ang mommy niya. Umalis daw po para may katagpuin. Naningkit ang mga mata ni Zane. May katagpuin? Ulit niya na halatang nag-iisip. Anong napakahalagang bagay na yun para iwan ni Camille si Amber ngayong gabi? Sinong maaaring katagpuin nito? Lalo pang dumami ang tanong sa isip niya. Pasensya na po ulit, sir, pero naisip ko po na mas mabuting daling ko na lang siya rito kaysa naman hayaan siyang umiiyak. Dagdag pa ng yaya. Tumango si Zane. Salamat. Wala kang kasalanan. Pagkatapos kausapin ng yaya, bumalik si Zane sa silid ni Amber. Tahimik itong natutulog. Ngunit bakas pa rin ang mga luha sa mukha nito. Naupo siya sa tabi ng kama at matagal na tinitigan ng anak. Ang sinabi nito kanina na hindi siya ang tunay na ama. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang posibilidad na iyon. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling sumagi sa isip niya ang kambal na bata na nakita niya. Ang birthmark, ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng koneksyon sa kanila. Lahat ng iyon ay nagbabalik sa kanya ngayon na parang isang malaking palaisipan. Hindi na siya nakatiis. Habang binabantayan ang pagtulog ni Amber, kinuha niya ang cellphone at tinawagan si Marcos. Zane, ano oras na bro? May problema ba? Tanong ni Marcos, halatang kakagising lamang. Kailangan kita makausap bukas. Seryosong sagot ni Zane. May mahalaga tayong pag-uusapan. Kailangan nating magkita. Nagulat si Marcos sa tono ni Zane, ngunit pumayag ito. Okay, sige. Sabihin mo lang kung saan. Matapos ang tawag, ibinaba na ni Zane ang telepono at muling tumingin kay Amber. Habang nakatitig sa inosenteng mukha ng bata, nagdesisyon siya. Ano man ang sagot sa mga tanong niya, hahanapin niya ang totoo. Hindi niya hahayaang mabubuhay sa kasinungalingan ang anak at ang sarili niya. Kinabukasan sa isang pribadong coffee shop nagkita sina Zane at Marcos. Naupo sila sa isang sulok, malayo sa ibang tao at nag-usap ng seryoso. Halatang tensyonado si Zane habang pinagmamasan si Marcos na tila wala namang ideya sa bigat ng kanilang pag-uusapan. Oh, bakit bigla ka nagpa-meeting?
Tanong ni Marcos, biglang tumatawa. Mukhang sobrang big deal yata nito ah. Diretsong tumingin naman si Zane sa kanya. Marcos, may gusto akong itanong sa'yo at gusto kong sagutin mo ng totoo. Napakunot na si Marcos. Ano naman yan? Alam mo bang tunay kong anak si Amber? Tanong ni Zane na seryoso ang tono. Napatawa naman si Marcos. Ano ka ba? Siyempre naman. Anak mo siya. Bakit natanong mo yan? Hindi naman siguro nagbago ang DNA test, diba? Biro pa nito. Halatang hindi binibigyang pansin ang bigat ng tanong. Pero hindi tumawa si Zane. Huwag ka magsisinungaling sa akin, Marcos. Malamig na sabi niya. Habang unti-unting dumidilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang sabi ni Amber, narinig niya kayo nag-uusap ni Camille. Sinabi daw ni Camille na hindi ako ang tunay niyang ama. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Marcos na tigilan nito. Parang nawala ng sasabihin. Ngunit agad siya nagbawi. Zane, teka. Ano pang pinagsasasabi mo? Anak mo si Amber. Ano pang pinanggagalingan nito? Huwag mo akong gawing tanga, Marcos. Galit na sabi ni Zane. Tumayo at tumala sa kanyang upuan. Narinig ng bata. Alam niyang narinig niya. Hindi ako ang ama ni Amber. At alam mo ang totoo. Kaya huwag kang magtangkang magsinungaling pa. Halatang kabado na si Marcos. Pilit nitong itinanggi ang mga akusasyon ni Zane. Ngunit sa ilalim ng presyon at pagbabanta, unti-unti itong bumigay. Okay, tama na. Sigaw ni Marcos at halos pabulong pero puno ng emosyon. Aaminin ko na, Zane. Hindi ikaw ang tunay na ama ni Amber. Natigilan si Zane ngunit agad ding nadala ng galit. Ano? Bakit niyo itinago sa akin ang totoo? Zane, hindi ko naman gusto magsinungaling sa'yo. Paliwanag ni Marcos. Halatang guilty. Si Camille ang nagdesisyon. Ayaw niyang malaman mo. Naging komplikado ang lahat at sinabi niyang mas mabuting ituring mo na lang si Amber bilang anak mo. Hindi ko sinasadyang masangkot dito pero hindi ko rin magawang ipagkanulo si Camille. Hindi mo sinasadyang masangkot? Alam mong totoo pero pinabayaan mo akong mabuhay sa kasinungalingan. Galit na sabi ni Zane. Halos mapunit ang damdamin. May kinalaman din ba kayo kung bakit naging positive ang resulta ng DNA test? Mabagal na tumango si Marcos. Pineke ni Camille ang resulta. Mas lalong nagliyab ang galit sa kanya sa mga mata. Kung ganon, kayo rin ba ang dahilan kaya nawala ang lahat ng kopya ng CCTV sa hotel mo? Kayo rin ba ang dahilan kaya kahit anong gawin ko, ay hindi ko nahanap ang babaeng yun? Tumingin ito ng diretso sa mga mata niya at kitang-kita sa mga mata ni Marcos ang labis na guilt. Oo. I can't believe this. Ang nasabi na lamang ni Zane. Pinagkatiwalaan ko kayo. Lalo na ikaw, Marcos. Sa lahat ng mga kaibigan ko, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko. Ikaw ang tinuring kong kapatid. Hindi ko lubos akalain na magagawa niyo akong lokohin ng ganito. Binilog niyo ang ulo ko. I'm sorry, Zane. Wala nang magagawang sorry mo, Marcos. Hindi na maibabalik ang 7 taon na nasayang. Ngayon, may inosenteng bata pang nadamay. Hindi ko alam kung kaya pa ba kitang patawarin. Matindi ang galit niya. Dahil niloko siya ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Ginawa mo yan sa pag-aakala na baka matutunan ka rin mahalin ni Camille, no? Tama ba ako? Umasa ka na kung tutulungan mo siya, masusuklian niya ang pagtingin mo? Hindi nakasagot si Marcos ngunit yumuko ito. Pareho lang kayong dalawa. Tanga at walang kwenta. Alam mo bang ikaw ang dahilan kaya ako hindi sinunod ang gusto ng magulang ko na pakasalan ko si Camille? Alam kong mahal mo siya. At ayokong agawin siya sa'yo kahit pa ang buong akala ko ay nagkaanak talaga kami. Gusto ko na matutunan ka rin niyang mahalin kahit pa alam ko na ako ang mahal ni Camille. Pero wala. Sa kabila nun ginawa niyo pa rin akong tanga. Tumayo na siya at naglakad papalayo.
Iniwan niya roon si Marcos na puno ng guilt. Hindi mapakali sa bigat ng kanyang natuklasan. Habang naglalakad si Zane palabas ng coffee shop, nag-ihit ang kanyang ulo. Ang tiwala niya kay Camille, kay Marcos, lahat ng iyon parang tuluyang nawasak. Ngunit higit sa lahat, iniisip niya si Amber. Paano niya haharapin ang katotohanan ng hindi sinasaktan ng inosenteng bata? Nasa harap ni Camille si Zane. Ang galit ay hindi na kayang itago. Habang tinitingnan nito ng matalim, ramdam ni Camille na may mabigat na bagay na gustong ilabas si Zane. Camille. Nagsimula si Zane at ang boses niya ay puno ng puot. Alam ko ng lahat. Hindi ikaw ang babae na ka-one night stand ko noon. At mas lalong hindi ako ang tunay na ama ni Amber. Nagulat si Camille. Ang mukha ay nagbago ng kulay. Zane, ano bang sinasabi mo? Sagot nito, pilit na nagpapanggap na kalmado. Ikaw ang ama ni Amber, iyon ang totoo. Pero hindi na tinanggap ni Zane ang paliwanag. Huwag mo na akong lokohin pa, Camille. Sigaw niya. Sinabi na sa akin ni Marcos ang buong kwento. Kasabot mo siya sa lahat ng kasinungalingan na to. Piniglog mo lang ang ulo ko. Niloko niyo ko. Pinagmukha niyo akong tanga. Ang mga mata ni Camille ay naging maluha-luha, ngunit hindi siya makasagot. Galit na galit naman si Zane habang tinitingnan si Camille. Ang mga salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay puno ng sakit at pagkabigo. Pinagkatiwalaan kita, Camille. Sabi ni Zane. Ang boses niya ay nanginginig sa galit. Akala ko ba kaibigan kita? Akala ko ba may respeto tayo sa isa't isa? Pero ganito ang ginawa mo sa akin? Pinaglaruan mo ang buhay ko. Niloko mo ko. Pati pang relasyon ko kay Amber. Napaiyak si Camille. Ang mga mata nito ay puno ng pagsisisi at takot. Zane, sorry. I'm really sorry. Tinutok ni Zane ang mga mata kay Camille. Ang galit ay hindi pa rin naaalis sa kanyang puso. Sorry? Hindi sapat ang sorry na yun, Camille. Pinaasa mo ako. At masakit na malaman na pati si Marcos ay kasabat mo sa mga kasinungalingan. Tumingin si Camille kay Zane. Ang buong katawan ay nanginginig sa takot at pagsisisi. Alam nito hindi ito makakawala sa galit na nararamdaman ni Zane. At wala na ito magagawa kundi humingi na lamang ng tawad. Mas lalong tumaas ang galit ni Zane at ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay matalim at puno ng sama ng loob. Itinutok niya ang kanyang kamay sa mga mata ni Camille at sinabi, Ginawa mo lahat ng to para mahalin din kita, hindi ba? Ginawa mo lahat ng kasinungalingan na yun. Ginulong buhay ko para lang magkaroon ka ng pagkakataong mahalin kita. Napaluhod si Camille sa mga salitang yon, pero hindi na ito nakatakas sa galit ni Zane. Pinagmukha mo akong tanga. Iniisip ko pa nga na magkakaroon tayo ng magandang relasyon. Na baka darating ang araw na magkakasama tayo bilang pamilya pag ginawa mo yun. Pero kahit anong gawin mo, Camille, hindi kita mamahalin. Lalo na ngayon na nakikita ko kung gaano akong pinaglalaruan. Ang mga mata ni Camille ay puno ng luha at hindi niya na kaya magsalita. Alam nitong wala ng pagkakataon para itama nito ang mga pagkakamali. At hindi na nito kaya mapatawad pa ang sarili sa mga ginawa nitong kasinungalingan. Nang pumasok si Zane sa bahay niya, narinig niyang humihikbi si Amber sa isang sulok. Ang batang 6 na taong gulang pa lamang ay hindi mapigilan ng pag-iyak. Nang makita ni Zane, agad na tinawag niya ang pangalan nito. Amber? Anak? Tawag ni Zane sa nanginginig na boses. Lumapit siya kay Amber at nakita niya ang bata ay nagtago sa mukha ng mga palad. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Amber? Anak? Tawag ni Zane. Bagyang nag-aalangan, ngunit hindi alintana ang sakit na nararamdaman. Iyak na iyak naman si Amber habang sinasabi, Hindi ikaw ang daddy ko. Alam ko na po ang totoo. Hindi talaga ikaw ang daddy ko. Nanlumo si Zane, ngunit agad na yumuko upang makita ang mukha ni Amber. Sorry, Amber. Hindi ko sinasadyang magdulot ng sakit sa'yo. Sabay yakap sa bata. Patuloy pa rin si Amber sa pag-iyak at nagpatuloy siya. Galit po ba kayo sa akin kasi hindi niyo po ako anak?
Nahulog ang puso ni Zane. Hindi anak, hindi ako magagalit sa'yo. Sagot niya ng malumanay. Kahit ano pa man, ikaw pa rin ang anak ko. Kahit hindi ako ang tunay mong ama, anak pa rin kita. Laking gulat ni Amber nang marinig ang mga salitang yon. Napahinto siya sa pag-iyak at unti-unting tumigil ang pagluha. Naramdaman nito ang mahigpit na yakap ni Zane at nang magpasalamat ito. Thank you, Daddy. Habang niyayakap ni Zane pabalik. Thank you po kasi kahit hindi na ako anak mo, mahal mo pa rin ako. Walang kalaban-laban si Zane kundi ang magpasalamat din. At patuloy na mahalin si Amber tulad ng anak na itinuturing niyang matagal ng bahagi ng buhay niya. Habang nakaupo si Zane sa kanyang kwarto, abala naman siya sa pag-iisip ng mga nangyari kanina. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng ibinunyag ni Marcos, pati na rin ang natuklasan niya tungkol kay Amber. Ngunit biglang nalamig ang kanyang pakiramdam na makakita siya ng mensahe mula kay Marcos sa kanyang phone. May kalakip na file at video ang mensahe. Bro, sorry talaga sa lahat na nangyari. Sana makatulong ito sa'yo. Itinago ko ang file at footage na to. Sa totoo lang, hindi ko naisip na darating ang araw at muli pa itong lalabas pero sana maging malinaw sa'yo ang mga nangyari. Naguguluhan, binuksan ni Zane ang file at pinanood ang video. Nang magsimula na ang video, hindi agad niya nakilala ang eksena. Isang kuha mula sa CCTV ang tumambad sa kanya at sa mga sumunod na segundo, nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kitang-kita sa kuha ng CCTV kung sino ang kasama niya nung gabing hindi niya makakalimutan. Si Rayana Saavedra, ang ina ng kambal na kanyang nakita. Naguluhan si Zane. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niyang video. Ang babaeng kanyang nakatagpo ng isang gabing puno ng pagnanasa na kahit pa ilang taon na ang nagdaan na hindi niya pa rin nakalimutan. Si Rayana. Siya palang babaeng kasama niya nung gabing yun. Hindi na nag-aksaya ng sandali pa si Zane. Nasa kalagitnaan pa siya ng kalituhan ng magdesisyon siyang pumunta sa bahay ni Rayana upang makuha ang mga sagot na hinihintay-hintay niya. Puno naman ng tanong ang kanyang isipan at hindi niya kayang palampasin ang pagkakataon na malaman ang lahat. Pagdating sa bahay ni Rayana, nakatagpo siya ng mga kambal na nagulat nang makita siya. Ano pong ginagawa niyo dito, kuya? Tanong ng isa sa mga kambal habang hindi naman makapaniwala sa kanyang presensya sa kanilang pintuan. Bago pa nakasagot si Zane, lumabas si Rayana mula sa loob ng bahay. Nagulat siya na makita si Zane na naroon. Sino po kayo? Tanong ni Rayana at ang mukha nito ay puno ng pagkalito. Sumagot ang kambal. Siya po yung mabait na lalaki. Yung nagbayad sa amin ng malaking halaga? Tiningnan siyang muli ni Rayana. Ano pong kailangan niyo sa mga anak ko, sir? May problema po ba? Wala man lang nakikitang sign of recognition sa mga mata nito. Hindi talaga siya nito matandaan. No, wala silang kasalanan. Pero gusto sana kita makausap. Tinutok ni Rayana ang tingin kay Zane at naguguluhan. Tungkol sa ano po, sir? Tanong nito. About sa mga bata. Nagtaka si Rayana ngunit hindi na ito nagdalawang isip pa. Pasok ka na. Wika niya sabay bukas ang pinto para papasukin siya. Habang naupo siya sa sofa, tanong ni Rayana. Ano pong tungkol sa mga anak ko? Hindi naman makapaniwala sa sinabi ni Zane. Muling naghinang ang mga mata ni Zane. At matagal na tingin ang ibinigay kay Rayana bago siya nagsalita. Marahil hindi mo ako matandaan. Pero I'm Zane Vargas, your old boss. Naguluhan si Rayana at napakunot ang noo. Zane Vargas? Paano? Hindi ko po kayo matandaan. Ipinagpatuloy ni Zane ang kanyang pagsasalita. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may bigat. Yes, dati kang nagtatrabaho sa akin. Bago na wala mga alaala mo. Alam kong nasangkot ka sa isang trahedya. And your name? Isn't Sofia. You are Rayana Saavedra. Nagulat naman si Rayana sa narinig. Ano pong ibig niyong sabihin?
Tanong nito na ang mga mata ay puno ng pangamba. Ibinigay ni Zane ang file na ipinadala sa kanya ni Marcos at iba pang mga dokumento na nagpapatunay kung sino talaga ito. Inabot niya ito kay Rayana at habang binabasa ang mga ito ni Rayana, nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Totoo po ba ang lahat ng ito, Sir Zane? Nanginginig ang boses na tanong ni Rayana. Yes, ang lahat na nakapaloob dyan ay totoo. Nagpaimbestiga rin ako tungkol sa kung anong nangyari sa'yo noon. At nalaman ko na aksidente ka na naging sanhe kaya nawala ang lahat ng mga alaala mo. Tumango si Rayana. Tama ka. Mula nung magkamalay ako, wala na ako maalala tungkol sa nakaraan ko. Hanggang ngayon ay wala pa rin ako matandaan. Bago pa siya nito seryoso ang tiningnan. Ngunit anong kayo nailaman nito sa mga anak ko? Because I am their father. Ha? Hindi pa ako sigurado ngunit malaking posibilidad na ako ang ama nila. Kitang-kita ang pagtataka sa mga mata nito. Pero paano nangyari yun? Nilabas si Zane ang cellphone niya at pinakita dito ang CCTV footage. Kitang-kita niya kung paano namilog ang mga mata nito habang pinapanood yun. Hinanap agad kita matapos ang nangyari sa atin. Subalit may naging balakid. Kaya inakala ko na ang babaeng nakasalamuha ko ay ikaw. Tumingin si Rayana sa kanyang mga mata. Kung ganun, maaaring ikaw ang ama ng mga anak ko? Naputol ang kanilang usapan nang biglang pumasok ang kambal na kanina pa palang nakikinig sa kanilang usapan at lumapit sa kanila. Halatang naririnig sila sa sinabi ni Rayana at hindi naman maitago ang tuwa sa kanilang mga muka. Talaga po, sir? Ikaw po talaga ang daddy namin? Tanong ni Liam. Halos sumalon-talon sa saya habang nakatitig kay Zane. Siya nga po pala, mama. Sabat naman ni Liana. Kitang-kita ang kislap ng mga pag-asa sa kanyang mga mata. Natigilan naman si Zane. Sa gitna ng pagkalito at emosyon, hindi niya magawang magsinungaling. Napaluhod siya sa harapan ng kapal. Tiningnan sila ng maayos, tsaka ngumiti ng bahagya. Hindi pa ako sigurado, sabi niya. Kalmado ngunit may halong tapang sa boses. Pero, magpapa-DNA test tayo para malaman natin ang totoo. Tuwang-tuwa ang kambal at sabay silang yumakap kay Zane. Parang wala na silang pakaalam sa sagot. Sa kanilang isipan, natagpuan na nila ang ama na matagal na nilang hinanap. Samantalang si Zane naman, habang yakap-yakap ang kambal, muling naramdaman ang hindi maipaliwanag na koneksyon sa kanila. Sa tabi, si Rayana ay hindi mapakali. Ang mga ngiti ng kambal ay isang bagay na nagbigay ng init sa kanyang puso. Ngunit may kasabay itong kaba. Ano ang gagawin niya kung lumabas sa resulta na si Zane nga ang ama? Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng nangyari? Dumaan ang ilang araw at nakatakda na ang araw ng pagkuha ng DNA test result. Kabado si Zane habang nakaupo sa harap ng doktor kasama si Rayana at ang kambal. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang resulta. Ilang saglit pa lumabas na ang doktor. Hawak ang isang folder na naglalaman ng sagot sa matagal ng tanong ni Zane. The doctor smiled faintly before speaking. Mr. Vargas, I have the DNA test. It confirms that you are indeed the biological father of Liam and Diana. Halos hindi makapaniwala si Zane sa narinig. Napahawak siya sa ulo. Tila pinoproseso ang lahat. Sa kabilang banda, ang kambal ay agad na tumalon sa saya. Talaga po, sir? Papa ka po namin? Tanong ni Liam habang hinahawakan ang kamay ni Zane. Oo mga anak, akong ama ninyo. Sagot ni Zane. Hindi na napigilan ang pagtulo ng luha niya. Papa? Yay, may papa na kami! Sigaw ni Liana habang yumakap sa kanya. Nagyakapan ng tatlo at hindi napigilang maiyak si Rihanna habang pinagmamasdan pa sila. Para sa kanya, kahit wala siyang maalala sa nakaraan, ang eksenang ito ay sapat na upang mabigay ng kasiguruhan na tama ang lahat. Zane held his children tightly and with a cracked voice promised, I'm so sorry for not being there for you since the beginning.
I didn't know, but I promise you now, I will make up for all the lost time. I'll do everything to be the father you deserve. The twins hugged him even tighter, their laughter mixing with tears of joy. In that moment, Zayn vowed to himself that he would do everything to give his children a life filled with love, care, and security. It was a new chapter for all of them, one they would face together as a family. Pagkatapos ng emosyonal na tagpuan ng doktor, dinala ni Zayn si Rayana at ang kambal sa isang tahimik na lugar kung saan maaari silang mag-usap ng mas maayos. Hinawakan niya ang kamay ni Rayana at seryosong tumingin sa mga mata nito. Rayana, he began, his voice filled with sincerity. I know I have a lot to make up for, not just to Liam and Liana, but to you as well. And I promise to be the best father I can be for our kids. And if you'll allow me, I want to help you in every way I can. You've been through so much alone, and I won't let you face anything alone, ever again. Natigilan si Rayana. Napuno ng luha ang kanyang mga mata, pero ngumiti siya. Salamat, Zayn. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang pagiging ama sa mga anak natin. Nang makauwi naman si Zayn, kasama niya ang kanyang pamilya ay nagdesisyon siyang ipakilala ang kambal kay Amber. Tinipon niya ang 3 bata sa sala ng bahay niya. Amber, Zayn began gently holding her hand. I want you to meet someone very important. Tinuro niya ang kambal na nakatayo sa tabi niya. This is Liam and Liana. They are your siblings. Mga anak ko sila. Napatingin si Amber sa kambal. Kitang-kita sa mukha nito ang gulat at kaba. Pero bago pa ito makapagsalita, lumapit si Liam at Liana sa kanya. Kapatid ka na namin, Liam said with a big smile. Talaga? Nauutal na tanong ni Amber. Oo, dagdag pa ni Liana. Kahit anong mangyari, kapatid ka namin, pamilya tayo. Biglang tumulo ang luha ni Amber, ngunit hindi ito luha ng lungkot. Yumakap siya sa kambal at napayakap din ang dalawa sa kanya. Thank you, Amber whispered. I've always wanted siblings. Nakamasid naman si Zayn sa eksenang yon. Hindi maitago ang kasiyahan at pagluwag ng kanyang dibdib. Ang pagkakaunawaan ng kanyang mga anak ang naging sagot sa lahat ng kanyang pangamba. Nang gabing iyon, tahimik na nanalangin si Zayn. Sa wakas, naramdaman niyang kompleto na ang kanyang pamilya at handa siyang gawin ang lahat upang panatilihin ang kasiyahan at pagmamahal sa kanilang tahanan. Sa sumunod na linggo ay pinaalam ni Zayn kay Rayana na si Amber ay mananatili muna sa kanila dahil si Camille ay kasalukuyang nagpapa-therapy. Sinabi rin niya na naging obsessed si Camille sa kanya sa paglipas ng mga taon. Dahilan upang hindi nito lubusang mapangalagaan si Amber ng maayos. Sa bahay, naging masaya si Amber sa piling ng kanyang bagong pamilya. Napansin naman ni Zayn ang mabilis sa pag-adjust nito sa presensya ni Liam at Liana. Laging magkasama ang tatlo. Naglalaro, nagkukulitan, at nagtutulungan sa mga gawain sa school. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap sina Zayn at Marcos sa opisina. Pumasok si Marcos na may daladalang kape para sa kanilang dalawa. Masaya ako para sa iyo, Zayn, sabi ni Marcos habang umupo sa upuan sa harap ng desk ni Zayn. You finally found your family. Liam, Liana, and Amber. They're wonderful kids. You're really lucky. Napabuntong hininga si Zayn, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Oo, galit pa siya dito sa naging kasalanan nito sa kanya. Pero at least, isa na rin ito sa naging daan para malaman niyang siya ang tunay na ama ng kambal. I didn't even know I was searching for something until I found them. It's strange, Marcos. They've filled the space in my heart I didn't even realize was empty. Tumingin si Marcos sa kanya, may bahagyang ngiti sa labi. You deserve this, Zayn. After everything, you finally have a chance to build the family you've always wanted. And this time, no secrets, no lies. Tumango si Zayn. I'll make sure of that. I'll be the father they need me to be. And for Amber, I'll make sure she knows she's loved
even with everything going on with Camille. Naging seryoso ang mukha ni Marcos. What about Camille? Are you planning to talk to her once she's better? I don't know yet, sagot ni Zane. For now, I just want to focus on the kids and Rihanna. Camille has her own battles to fight, and I hope therapy helps her. But my priority is my family. Tumango naman si Marcos. That's the right choice. Just know that I'm here if you need anything. Alam ko hindi mo pa ako napapatawad sa mga naging kasalanan ko sa'yo. Ngunit nakahanda akong gawin ang lahat para makabawi sa lahat ng kasalanan ko. Ngumiti naman si Zane. Sa isip niya, unti-unti nang nabuo ang bagong yugto ng kanyang buhay. Determinado siyang tuparin ang lahat ng pangakong ginawa niya para sa kanyang pamilya. Habang magkasama sa iisang bahay, alagaan ang kanilang mga anak, unti-unting namuo ang pagmamahalan sa pagitan ni Zane at Rihanna. Sa araw-araw na pagkilala nila sa isa't isa mula sa pag-asikaso sa mga bata hanggang sa pagharap sa maliliit na hamon sa buhay, naramdaman nilang muli ang init ng tunay na pag-ibig. Isang araw sa harap ng kanilang mga anak, lumuhod si Zane. Hawak ang isang singsing at nagsabi, Rihanna, you've given me more than I ever thought I deserved. Will you marry me? Hindi na napigilan ni Rihanna ang maluha habang nakatingin kay Zane at sa kanilang mga anak na nagsasabing, Say yes, Mama! Niyakap siya ni Zane at buong puso niya sinabing, Yes, I will. Nagdiwang sila ng isang simpleng kasal. Dinaluhan ng kanilang malalapit na kaibigan at pamilya. Masaya ang kanilang mga anak na makitang nag-iisang pamilya na sila sa wakas. Sa araw ng kanilang kasal, nagbitaw si Zane ng pangako sa harap ng lahat. I promise to be the husband and father this family deserves. No matter what challenges come our way, we'll face them together as a family. Pagkalipas ang panahon, namuhay sila bilang isang masayang pamilya, punong-puno ng pagmamahalan. Kahit dumaan sila sa napakaraming pagsubok, napatunayan nilang ang tibay ng kanilang samahan ay mas malakas kesa sa kahit anong hamon na dumating sa kanila. Sa bawat ngiti at halakhak ng kanilang mga anak at sa pagmamahalan nila bilang mag-asawa, alam nilang nahanap na nila ang tahanan sa isa't isa. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!